Siguro ay marami na ang nakapanood sa inyo ang trahedya nangyari sa mga estudyanteng ito. Nasa 23 na ang naitalang nasawi at karamihan dyan ay mga bata. Bilang isang magulang ay napakasakit ng ganitong klaseng pangyayari. Lalo pa kung wala tayong alam sa salita ng Diyos. Dahil isang bagay na pwede nating sisihin ng Diyos sa nangyaring ito. Imbis na siya ang panghawakan natin para magpakatibay, ay pwedeng mabaliktad ang sitwasyon. At itong mga larawang ito ang pumukaw sa aking atensyon. Kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa mga bata kapag dumating na ang kanilang takdang oras. Now, sa Biblia, walang specific na sinabi na pag ang baby o ang mga bata ay namatay, ay dediretso agad sila ng langit. Pero sa atin na nasa wastong gulang na at nakakaunawa talaga ng tama at mali, alam natin na we are under grace. At dahil sa pananampalataya, kaya tayo maliligtas. Pero ang mga batang ito ay wala pa sa wastong gulang. Wala pa sila sa age of accountability. Hindi pa nila ganun nauunawaan ang tama at mali. Hindi pa rin nila alam kung ano ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo para maligtas. Pero isa ang sigurado, alam naman natin na pag ang Diyos ang humatol ay tama. His ways are perfect. So ang tanong, saan nga ba napunta ang mga kaluluwa ng mga batang ito? But now he is dead, wherefore should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. Ito yung nagkasala si David sa Panginoon sa ginawa niya kay Uriah na asawa ni Bathsheba. At si David at si Bathsheba ay nagkaroon ng anak sa maling kaparaanan. Kaya ang nangyari ay namatay ang kanilang anak. At yan yung sinabi ni David pagkatapos niya mag-fasting. Dahil alam niya na hindi nababalik ang kanyang anak, pero siya ang pupunta sa kanyang anak. Sa salitang yan ni David, alam niya kung nasan ang kanyang anak. Dahil alam niyang hindi na ito makakabalik, kaya siya na lamang ang pupunta doon. Dahil alam rin ni David na pag dumating na ang kanyang takdang araw, alam niya kung saan siya pupunta. Makakapiling niya na ang Panginoon at ang kanyang anak. Dahil alam naman natin, si David is a man after God's own heart. At siya rin naman ay anointed, kaya alam niya kung saan siya patutungo pag dumating ang kanyang takdang araw. At alam niya, isang araw ay magkikita ulit sila ng kanyang anak. And said, verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Kung hindi ka mako-convert na parang isang bata, ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. So malinaw mga kapatid, makikita natin dyan ang pagtingin ng ating Diyos sa mga bata. Na hinahalin tulad niya na kailangan muna na maging parang bata para makapasok sa kaharian ng langit. But Jesus said, suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. Ang mga katulad nila na mga bata, ang kaharian ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila na huwag nilang pagbawalan na lumapit ang mga bata sa Kanya. Dahil ang mga ganito ay ang kaharian ng langit. So malinaw mga kapatid na hinahalin tulad ng Panginoong Jesucristo ang kaharian ng langit sa mga bata. At alam naman natin na patas kung humatol ang ating Diyos. At ako ay naniniwala na hindi hahayaan ng Panginoon na ang ganitong klaseng mga bata ay mapahamak. Hindi sa mundong ito, kundi lalo sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, ating ipanalangin ang mga magulang ng mga batang ito na sila ay kumilala at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo para magkaroon ng kaligtasan at isang araw ay magaya rin sila sa sinabi ni David na magkakaroon sila ng reunion ng kanilang mga anak. Dahil pag nangyari yun, ay wala nang sakit na mararamdaman ang mga magulang na ito kapag sila ay nagsama-sama na sa langit. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Ganon din sa atin sa mga nabubuhay pa dito sa mundong ito. Lahat ng pain, sufferings, at lahat ng kabigatan sa buhay na ito ay pansamantala lang, kaibigan, kapatid. Dahil lahat ng ito ay matatapos din at isang araw ay hindi na tayo luluha pa. Hindi na tayo makakaramdam ng sakit ng kabigatan sa buhay dahil kapiling na natin ang ating Panginoon. Kaya ang importante pa rin sa lahat mga kapatid ay ang kaligtasan ng bawat isa. Huwag tayong masyadong mag-focus sa buhay na ito, kundi doon kung saan tayo magdedwell, eternity. Ang tao ay pwedeng mapunta sa eternal death or eternal life. Nasa sayo na yan kung paano at saan mo gustong pumunta. Pero isa lang ang sagot dyan, only Jesus Christ is the way. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito sa bawat isa. Maraming salamat po and God bless you all.